Pinahahatid ng Diyos na buhay sa inyo lahat. Para po sa inyo. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavenly laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you, it's easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll makes me feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavenly laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load, for the yoke I will give you, it's easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you had no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see home, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavenly laden. Come to me, all of you who are tired of having heavy loads, for the yoke I will give you, it's easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Ama, puso man nami bagabag pa, oh, sa'yo inaalay namin
lahat na kapayapaan ng puso sa aming ipagkaloob nang ikaw'y madama. O Diyos Ama, mahal kita, di man karapat dapat ako tuwin na. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of having heavy loads, for the yoke I will give you it easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Maraming salamat po. At ganap po natin ialay sa ating Panginoon, anuman ang ating mga dalahin, pasanin, bagabag, takot at alalahanin. Buhay na buhay ang Diyos. Maraming salamat po. Nang dahil sa pag-ibig. Happy Valentine, advance. Feel ko nga. I can feel it. Magandang umaga pong muli sa inyo. Bakit po lagi kong sinasabing magandang umaga? Na-feel nyo po ba yon? Naadama nyo po ba yung ganda ng umaga? Gaya kung paanong naadama ng ating Mami Maris at ng iba pang alagad ng ganda ng umaga? Yes, amen po. Sapagkat nga po, ang bawat umaga, kahit mayroon mang lambong, subalit sigurado, ang silay ng liwanag niya, ating makikita. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kanina po habang kumakanta ang ating kapatid na Gloria, sabi namin ni kapatid na Seni, sabi niya, napakaganda ng kanta. Dinaman niyo po ba yung ganda ng awitin? Opo, sapagkat nga po, kung ang lahat ng ating bagabag, ng ating karamdaman, ng ating lumbay, ay iaalay natin sa Ama, walang hindi natin makakaya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Marahil po sasabihin nyo, bakit kahapon lang sila na? Bakit nung isang araw sila pa rin? Bakit lagi-lagi sila? Sapagkat nga po, ganito nila nadadama ang Panginoon. Kung gaya po kung paano natin nadadama ang Panginoon, siguro po mas higit. Bakit po ang higit? Sapagkat ang pakikipagtotoo po sa kanilang puso ay walang kapara. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ano po ba yung walang kapara? Mami Beth, ano po ba yung walang kapara? Walang kaparis. No po, Tagalog, Bulakenya ako, men. Yun, wala pong kapara. Ganyan po ang Panginoon. Kung magmahal po siya ay labis, wala pong kapantay at wala siyang kaparis. Kung magsalita po siya, ito ay tapat sa kanyang kalooban. Hindi po gaya natin. Mamaya ay oo, mamaya ay hindi na, o kaya naman ay saka-saka na lang. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nagagalak po ako bagamat nalulumbay ako. Uy, galing. Nagagalak po ako na masilayan ko kahapon pa ang ating Mother of the House. Bagamat nung nagdaang araw ang lumbay ay kanyang nadama bilang pagdalisay. Alam niyo po kung nakinig kayo ng Sabado kung paano siyang tumayo sa harapan na ito. At sinambit niya, Ama, bakit nga po ba, Ama? Napakaligaya ko. Napakagalak na galak po ang puso ko. Nawa po, Ama, ang galak ng puso ko, ano man ang kapalit. Di po ba, Mami? Sabi mo po, nawa po,
ay makayanan ko ito. Purihin, purihin, dakilain ang Ama, sapagkat kung paano nga pong ang kalugmukan ay nadama niya ng ilang araw, subalit narito siya kahapan nakatindig at nagpapatawa pa, kung paano ayaw masira ang pedicure niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House. Papuri sa Ama, papuri sa iyo walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ay patuloy namin nararamdaman upang sa dako mong banali kapag lingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin yung binigay upang ikaw makilalang lubusan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Kahapon po, hindi ko po ganap na kumpleto yung bahagi ko po sa inyo na sabi ko nga po sa bawat araw, ito po yung gamot naming mga alagad sa bawat pagpapahayag sa inyong harapan na ang bawat kaukulang kaganapan sa aming buhay ay hindi maaaring maging kathang isip lamang. At sabi ko sa ating Panginoon, simula po ng Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, pang 5 days ko na po ngayon na may karamdaman. Subalit purihin siya, dakilain siya. Yung magkasunod na 2 araw na yon hanggang kahapon may aftershock pa sa taas na wala po kayong alam. Ang aking karamdaman ay hindi nyo makikita sa aking paggalaw. Kundi kapag ako po'y nakahiga, hindi na ako makabangon. Pakiramdam ko po para mapupugto ang aking hininga na kapag iginalaw ko na alanganin ng aking mga paa, mapapasigaw po ako sa sakit. Sadya po napakasakit. At muli naganap po yun kahapon sa taas sa dormitoryo. Nasabi ko nga po, simula nung nagkaroon ako ng ganito, kagabi po, halos magdamag wala akong tulog. At amazing si God, sapagkat sa mga karamdamang ganito, kaparaanan na dulot niya sa ating mga buhay, ito po yung masasambit nyo na ang lakas ng ating Panginoon ay walang makapapantay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam nyo po, nakaupo lang po ako magdamag na kapag nangalay po siya at halos nagiinit na ang magkabilang balakang hanggang likod, tatayo ako, lalakad, magdamag hanggang umaga, na ganun, hindi ako nakatulog. Salamat sa Kanya sapagkat may Espiritu Santo, may Apo Kunching na nag-ulat sa ating lahat kung paano kilalanin ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At kanina po, habang nangangalay ako, sabi ni kapatid na Pearl, Mother, huwag ka nang magbuhat ng kahit na ano. Sabi ko, hindi. Kapag ako'y naglalakad, nawawala yung ngalay, mahiga ka na lang, ayoko na mahiga. Sapagkat ayoko nang maganap na hindi ako makabangon. Okay lang sa akin nakaupo. Ako magdamag, nakaupo, nakapikit, dumudulog sa Ama, at ito po yung sambit ko sa Kanya, Ama, sa kalagayan ko ngayon na ako'y nakaupo, na nagmimithing makatulog, hindi ako makatulog, dilat ang aking mata, pinagtatawanan na ako ni Satanas. Kung ano yung tsura ko pagkabukas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, kanina sabi ko kapatid na Pearl, kahit may karamdaman ka po pala, kapag sa Panginoon ka, matatawa ka na lang. Amen po ba yun? Sabi ko po kanina kapatid na Pearl, igagawa kita ng juicer, sabi ko sa kanya. Ngayon, sabi niya, bakit ako nang bahala? Di nag-juicer po ako, ano po? Tapos sabi, nung ininom na po niya yung juice, sabi ko, hatian mo ako, gusto ko uminom. At pagkatapos po noon, sabi ko, sayang naman itong mga ano na to, yung sapal ng mga prutas na giniling po. Sabi ko po sa harapan niya, teka nga, sabi ko, Ama, kahit may karamdaman ako, yung mga sapal na ito, tatapal ko pa rin sa mukha ko para hindi ako magiging pangit sa harapan mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, bakit ko po ito binabahagi sa inyo? Wala naman din po tayo magagawa kung malulungkot tayo. Pag may nararamdaman tayo, amen po ba yun? Papangit pa tayo. Ngayon, pag may nararamdaman tayo at inalay natin sa ating Panginoon, oo nga, naroon po yung pagkainip kung ano yung gagawin niya. Subalit kung nananalig kang lubos at hindi ka magpapatumpik-tumpik, hindi ka magdadalawang isip, hindi ka magiging salawahan, ibibigay din niya ang kalayaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya heto po, purihin ang ating Panginoon, na sabi ko nga, ganun lang kadaling mamatay. Subalit, ang kalooban ng Diyos ay hindi kalooban ng tao.
At ang plano ng Diyos ay hindi plano ng tao. Kaya sa pagkakataong ito mga kapatid, sa pagbabahaging ito ay pinapupurihan ko ang Ama. Gusto ko po siyang awitan. Awit na pasasalamat sa ating Panginoon, sa tinig na kaloob niya na hindi man kagandahan, subalit bukal sa puso ko, na handugan ko sa oras na ito. Salamat, salamat sa iyo, sa kaloob mong ito sa buhay ko. Tanging ikaw, laman ng puso ko, na sa bawat araw ay nagmamahal sa'yo. Salamat, salamat Ama ko, sa lahat ng handog mo bilang pagkatao sa buhay ko. Tanging ikaw lamang ang siyang magbibigay kalakasan. Ligaya, ligaya'y nadarama sa piling mo, Ama, kapag ika'y sa tuwina. Sa puso ko, tunay ngang buhay ka, at sa bawat araw, di nawawalay kanino man. Aking Ama, salamat sa iyo, sa handog mong ito bilang pagkatao sa puso ko. Ika'y nadarama at kailan may hindi nawawalay. Bawat araw, inilalagak sa'yo ang buhay kong taglay sa oras na ito. Aking Ama, tanging ikaw lamang ang siyang nakabapatid, laman ng aking kalooban. Salamat, salamat Ama ko, sa buhay na pahirap dito sa mundo, ang kaloob mo sa bawat araw, naway wag ka mawawala. Bawat araw sa aking buhay, tanging ikaw lamang ang aking tinataglay. Sa bawat sandali, ikaw aking nararamdaman. Tunay ngang ikaw ay buhay, o aking Ama. Walang sinumang makagaganap sa'yo, kundi ikaw lamang, o aking Amang mahal. Tunay ngang buhay sa puso ko't kaisipan, ang dulot mong ito na ikaw ang siyang nag-aalay. Aking Ama, salamat sa iyo, sa kaloob na ito sa aking puso. Walang sinumang makagagawang tao, kundi ikaw lamang ang totoo.
sa'yo lamang ang buhay na ito, na ikaw ang siyang nagbigay ng marapat, o aking Ama. Walang sino mang makapapantay sa dulot mong ito sa aking buhay. Tanging ikaw, aking Ama, ang siyang nakakalam. Pinupuri kita't pinasasalamatan sa buhay kong itong tinataglay. Naway patuloy mong damhing lubusan ang aking pagmamahal. O dakilang Ama ko, tanging ikaw ang buhay ko. Walang sino mang magbibigay ng lahat ng ito, kundi tanging ikaw ang siyang pag-asa ko. O aking Ama, damhin mong tuwiran ang wagas na pag-ibig ko sa bawat araw. Kailanman di ka lumilisan. Salamat sa'yo, o dakilang Ama ko, sa wagas at tapat na pag-ibig mo. Inilalagak sa'yo ang buhay kong ito, na ikaw ang nagpahiram ng lahat-lahat sa buhay ko. Salamat, Ama ko, sa iyong Espiritu. Tanging ikaw lamang ang siyang may karapatan sa bawat araw. Ikaw lamang, Ama, ang siyang nagbibigay kalakasahang tinataglay. Salamat, Ama ko, bilang Ama ng sanlibutan, na sa tuwin ay nagmamahal sa pamamagitan ng iyong Espiritu, sa katauhan naman ng kinalugdan. Tanging ikaw lamang ang siyang paglilingkuran sa bawat araw ng aking buhay. Salamat sa'yo sa kaloob mo Salamat sa iyo, Ama. Pinupuri kita ng lubusan.
sa handog mong ito, sa aming mga hinirang, na patuloy mong pinatutuhanan na ikaw ay Diyos na buhay namin pinaglilingkuran. Sa dako mong banal ay di lumilisan sa katauhan ng inyong kinalugdan. Sa oras na ito, kami iyong masdan. Abutin ang iyong mga kamay upang ganap kang maramdaman. Mga kapatid ko sa iyong harapan, tuwiran mong alayan ng iyong Espiritong Banal upang makilala kang lubusan sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin na iyong binigay upang wag maputol ang layon mo sa sanlibutan. Na ihandog ang kaligtasan sa sinumang nilalang at sa bawat araw makilala kang lubusan sa iyong mga gawa na kahiwa-hiwaga na di kayang pantayan ng sinumang nilalang. Papuri sa iyo, Ama, sa bawat araw, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan na sa amin ay inyong binigay upang makilala kang lubusan at ikay paglingkuran at ilagak sa iyo ang buhay dito sa sanlibutan. Salamat sa iyo, Ama, sa buhay na pahiram. Kalooban mong naghari kung bakit kami naririto sa iyong harapan. Naway patuloy mong ipaunawa sa lahat ng nilalang na ikaw ay marapat tanggapin at mahaling lubusan sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Sa pangalan ng Kristo, sa katauhan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching na iyong minamahal. Amen. Purihin, purihin at salamat sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Palakpakan po natin ang malakas ang Panginoon, ang buhay na Diyos. Amen po ba? Isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Napakaganda po ng kanyang tinuran. Alam niyo po, bakit nga po ba lagi siyang tinatawag? Sapagkat sabi niya nga po kanina, ito ay kanyang gamot. Ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon ay isa niyang kagalingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, kami ring mga alagad na kasama niya ng Mami Maris. Sa tuwing na po nagmimithi, subalit nagbibigay daan sa inyo bilang tagasunod at mga pasyente. Sana nga lang po, kayo ay magkaroon ng lakas ng loob upang isiwalat nyo kung paano nga pang kumikilos ang Panginoon sa inyo, sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay. Alam niyo po, kalugod-lugod po yun sa Panginoon. At sa kapahintulutan po ng mahal na Apo, ng banal na Espiritu, nais ko pong palakpakan natin ang ating kapatid na Marie upang isiwalat ang kanyang kagalakan. Akala ko di na ako magsishare. Magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga po na buhay ang Diyos sapagkat sa bawat isang anak niya na tunay na nananalig at nagtitiwala sa kanyang banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, walang imposible na hindi niya ibibigay ang bawat kahilingan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos.
Nais ko lang pong ibahagi sapagkat kahapon ko, binahagi ko po kung paano po ako ah, ginamit ng ating Panginoon para sa ating kapatid na Marisa nung mga nakaraang araw. Subalit sabi nga, minsan, pagka may ginawa ka sa kapwa mo, ipapadama sa iyo kung ano yung naramdaman ng kapwa mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Dahil po kahapon, sumasakit na po yung yung back pain ko dito. Na masakit, medyo konti-konti po. Pero habang naggagabi po siya, tumitindi po ang kanyang pananakit. Pero hindi ko inaalintana. Hanggang nung gawain ng gabi, nag-uumpisa po yung joyful. Sabi ko, magsasayaw ako para noon ma-exercise habang nag-praising, nagda-dance kami dito. Subalit hindi ko maikampay ang aking kamay sapagkat masakit. So hinihilit ko ngayon yung back pain kong ganyan. Hanggang nagdadasal ako, sabi ko, ganito pala kasakit, sabi kong ganyan. Subalit, habang natapos na, naupo ako sa likodan, hindi ko kayang tiisin yung sakit. Sabi ko kay Tita Amor, Tita Amor, pakihaplos mo naman yung braso ko. Hinaplos po niya yung braso ko. Subalit, napapawi po, pero bumabalik siya. Tapos nagmimensahe ang Apo Kunching, patuloy ako nakikipagniig sa Espiritu na mawala yung nararamdaman ko sapagkat umaakyat na sa buong katawan ko yung parang namamanhid. Hanggang nakikinig ako ng mensahe ng Banal na Espiritu, tinitimo ko sa aking puso't kaisipan na nilalabanan ko yung nararamdaman ko. Subalit sabi nga, pag nandyan ang Kristo, nandyan ang kalaban. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Habang nang natapos po ang Banal na Espiritu sa pagmimensahe sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, inaya ko na po si kapatid na Josie, sabi ko, tara na, umuwi na tayo. Humaharurot po yung sasakyan kasi binilisan ko po yung pagdadrive ko dahil gusto kong makauwi sa amin at makapagbanyos ako sa aking sarili. Dahil po, nung pong umaga na yon, binigyan po ako ni Chris ng yung sambong at saka yung sabi po niya, nakasupot, hindi ko nakita, sabi po niya, talahib daw yon. So inuwi ko, andun po sa bahay, kaya po nagnais akong makauwi agad para mailaga ko agad yon, para makapagbanyos, maagapan ko yung nararamdaman ko. Ngayon po, pagdating ko sa bahay, sabi ko dun sa anak ko, kasi nagko-computer siya, sabi ko, James, pagkaligo ko, haplusin mo ko, sabi kong ganyan. Siguro po hindi niya narinig kasi inaantok niya. Tapos si kapatid na Josie po sa bahay natulog. Umakyat na po siya sa room ko. Tapos humiga na po siya. Ako naman po, hindi pwedeng sa aircon at saka sa naglatag po ako sa floor ng carpet. Pumunta po ako ng banyo. Naglaga ako nung kala ko talahib yon, saka po sambong. Tapos hanggang kumulo po siya ng kumulo, itinaas ko po sa second floor ng bahay namin. Naligo ako, napakainit po talaga, halos kumukulo po, umuusok nga po yung shower room. Tapos dito ko po binusan ko yung back ko dahil gusto kong mapigilan yung pag-akyat ng hangin sa buong katawan. Tapos sabi ko, umiiyak, sabi ko, sakit, tasan ba yung mga kasama ko dito? Wala sila, tiniis ko po yun Yung anak ko naman po, nag-lock pa ng kwarto niya. Yun naman pong kapatid kong Josie, nasa kwarto ko naman nga po, straight naman ang tulog niyang ganyan. Sabi ko, ano ba to? Ginawa ko po, naglatag ako ng carpet. Nanalungko po ako doon, sumandal ako sa closet ko. Sabi ko, ganyan, sakit. Nung pong oras na yon, magka-Viber po kami ng brother honey ko. Kinukumusta niya ako, sabi ko, okay lang ako kasi tinatago ko po yung nararamdaman ko dahil ayaw ko mag-alala siya. Pero nung mga sandali po na yon, wala akong rescue sa dalawa kong kasamang sa bahay. Sabi ko, paano ba ito? Hindi na ako makapag-reply. Ginawa ko po, nag-send ako ng sticker sa kanya, sabi ko, call me. Tapos, tumawag po sa akin, sabi niya, ganito, ano ba nangyari, ganito, ganyan, napanood kita kanina sa screen, nahawakan mo yung back mo, siguro, sabi niya, may naramdaman ka. Nung itinataas ni Apo Kunching ang Bible, ipinagpe-pray na kita, sabi niya gano'n. Hanggang sa mga oras na to, pinagpe-pray kita. Sabi niya, marami po, sabi ko, sige, don't worry, sabi ko, ano daw ba ang pwede niyang magawa kasi malayo siya. Sabi ko, ipag-pray mo lang ako, okay na sa akin. Hanggang narinig po nung anak ko na mayroon daw sa kanyang kumakalabit na lumabas ka, puntahan mo yung mama mo. Nung pumunta po siya, nakita po niya nakaganon po ako sa closet. Tapos sabi niya, mama, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, sobrang sakit. Sabi niya, ano bang gagawin ko? Sabi ko, tiyuin mo yung buhok ko bago haplusin kasi tuturo ko sa yung tamang pamamaraan kung paano mo ako haplusin.
Siyempre po, bata, ginaganyan po niya yung buhok ko. Sabi ko, paano matitibo ko? Punasan mo ng towel. Sabi ko, ganyan. Ayun po, pinunasan po niya ng towel. Hanggang natuyo po yung buhok ko, na-plus niya po ako, nag-pray po siya. Umiiyak po yung anak ko, sabi ng anak ko, sabi ng anak kong ganyan, Mama, sabi niya, hindi baling ako na lang ang magkasakit, huwag lang ikaw. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa ganun pong mga senaryo, doon natin nakikita na kung gaano tayo kamahal ng ating anak na pinapahalagahan ang ginagawa natin sa kanila. Amen po ba? Sabi ko, ano bang pwede ko sa'yo magawa, Mama? Sabi ko, maging mabuting bata ka lang, iyon ay sapat na sa akin. Sige, haplos po siya ng haplos sa akin. Hanggang naramdaman ko po na parang yung hangin sa aking katawan bumaba na po. Ibig pong sabihin, na-relieve na ako. Ito naman pong si kapatid na Josie po, nakahiga siya. Sabi ko, kapatid, Jo, akalain niyo po bang sabi pa niya sa akin? Tumalikod pa siya. Noon po pala, nananaginip siya, nalimpungatan. Tapos sinigawan ko po siya, Jo! Sabi, tumalikod pa po. Purihin ng Diyos. Tumalikod pa po siya sa akin. Sabi ko, ano ba ito? Mamamatay na ako. Yung mga kasama ko, wala po. Pero sabi nga po, ng banal na Espiritu, pag malakas ang Espiritu mo, kahit mahina ang katawan mo, lalakas ka. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. At doon nga po pinatunayan ng Panginoon na kung nagtitiwala ka sa Kanya, kahit wala kang kasama, subalit kung ang Espiritu mo ay malakas, hindi ka gayang gapiin ng kalaban. Amen po ba? At eto na po ang pinakamatindi. Nung umaga po, gumising ako ng 5 o'clock kasi para ipagluto ko ng almusal ang anak ko dahil papasok. Nung bumaba po ako sa kitchen namin, sabi ko, bakit kaya ang bango naman ito? Nung tinignan ko po yung dahon kong niluto, hindi po pala talahib, tanglad po pala. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sabi ko, ano ba to? Kala ko saan ba galing to? Nung po pala, yung tanglad na yung galing kay kapatid na Dory, binigay kay Chris dahil gagamitin ni Mother. Nung pala, hindi po pala. Sabi ko, ano, naging manok pa pala ako, tinolang manok. Sabi ko gano'n. Pero purihin po ang Panginoon. Ano lang po ba ang ibig kong sabihin sa inyo kung bakit ko sinabi ito? Kahit po ano palang dahon-dahon, kung ang pagtitiwala mo sa Panginoon, na sa pamagitan ng dahon na yon, dadaloy ang Espiritu, ang kapangyarihan ng Panginoon, walang imposible na hindi ka gagaling. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya nga po, pagkatapos po nung gumising ang anak ko, masakit ang ulo niya, hindi siya makakapasok. Yung kapatid ko pong Josie, masama rin nararamdaman. Sabi ko, ano ba to? Ako pasyente kagabi, ako magbabanyos. Binanyusan ko kanina ang anak ko, purihin ng Panginoon, okay na po siya. Binanyusan ko si kapatid na Josie, okay na rin po siya. Binanyusan ko rin po ang sarili ko. Salamat sa Panginoon. Magaling na po kami lahat. Kaya po sa ating lahat, kung ano man po ang nararamdaman natin, huwag tayong sumuko. Kung ano yung natututunan natin sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, i-apply po natin sa ating sarili. Mahirap po kasi yung naniniwala ka, pero hindi ka nagtitiwala. Wala kayong kagalingang makakamtan sa buhay nyo. Amen po ba? Kasi po, iba yung naniniwala sa nagtitiwala. Kailangan po laging magkasama, dalawa na yon. Kung araw-araw ka mang narito, subalit nakikinig ka lang, dumadaan lang sa tenga mo, bali wala. Sayang lang po yung oras na iginugugol natin sa dakong ito. Samantalahin po natin ang bawat pagluluwal ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sapagkat tayo din po ang magbebenepisyo. Katulad po ng naganap sa akin, binigyan ako ng banal na Espiritu ng katatagan, ng katapangan, na sa mga pagkakataong ganon, ibinibigay niya ang bahagi kung kung paano ko gagampanan sa pamagitan ng aking sarili, malulutas ko kung ano yung pinagkaloob sa aking pagdalisay. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, lubusin po natin ang paniniwala, pagtitiwala at katapatan sa Diyos. Lahat ng ating nararamdaman, mahuhulag po sa natin dahil siya ang pamatok natin sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Purihin at dakilain natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sapagkat mahal na mahal niya tayong lahat. Maraming pong salamat at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Gaya po ng kanina sa pasimula ng ating pagdulog sa Panginoon, sa ating pagpupuri at pagpapasalamat, sabi nga po natin, ang lahat ay ialay natin sa Kanya ng buong katapatan. At kung tayo man ay may karamdaman, kung tayo man ay may lumbay, God will move to us mysteriously. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
At maraming salamat po sa lahat na nagbahagi sa umagang ito. Tayo pong lahat ay magsitayo upang awitin ang awiting dasal na tinuro sa atin ng Panginoon.